Mga kadribol, grabe, literal na dayanig ang mundo ng Lakers ngayon. Isang article lang pero parang lindol ang epekto. Eto na nga, pag-usapan natin ang lumabas na balita tungkol kay LeBron James, trade issue, pay cut at pati retirement. Lahat biglang pumutok sa isang kwento. Mga kadribol, ayon sa article ni Baxter Holmes para sa ESPN, by claim na si Jeanie Buss mismo ay minsan gustong i-trade si LeBron James sa LA Clippers. Bukod pa dyan, sinasabing hindi raw please ang dating majority owner sa attitude ni LeBron at pakiramdam niya ay nadiderail ang direksyon ng franchise. Isipin niyo yun ha, si LeBron James, isa sa pinakamalaki at pinaka-impluensyang pangalan sa NBA, biglang madadawit sa ganitong usapan. Kaya naman umani agad ng reaksyon ang article. Isa na rito si 4-time NBA champion Draymond Green na diretsahang hindi naniwala sa kwento. Para sa kanya, hindi ganun kadaling i-trade si LeBron dahil sobrang laki ng pangalan nito sa liga. Si LeBron naman, simple lang ang naging reaksyon. I don't care. Walang drama, walang mahabang paliwanag. Isang linyang parang sinasabi na nakapokus lang siya sa season at hindi sa mga chismis sa labas. Dahil sa article na to, lalo pang uminit ang speculation tungkol sa short-term at long-term future ni LeBron sa Lakers. Kaya sa ESPN's Get Up, tinanong ni Mike Greenberg si NBA analyst Brian Windhorst kung ano na ba talaga ang posibleng mangyari. Ayon kay Windhorst, malinaw na malinaw, hindi ititrade si LeBron James. Yun ang unang senaryo na tinanggal niya agad sa usapan. Ngayon, ito ang mas mabigat na bahagi. Ayon kay Windhorst, may tatlong posibleng direksyon ang karil ni LeBron mula rito. Una, may mataas na tsansa na manatili siya sa Lakers pero may kapalit, isang pay cut. Ang dahilan, hindi kayang isustain ng Lakers ang kasalukuyang salary structure ni LeBron na may $52.6 million caps hit, lalo na't kailangan ding i-accommodate ang kontrata ni Luka Doncic na 3 taon at higit $161 million. Ayon pa kay Windhorst, may tinatayang 33% chance na bumalik si LeBron sa Lakers sa reduced contract habang binubuo ang team sa paligid ni Luka. Pero aminado rin siya na sa ngayon, hindi pa championship team ang Lakers, bagamat posible maging contender sa loob ng 2 taon. Ang pangalawang senaryo ay ang paglipat ni LeBron sa ibang team. At ang pangatlo, ang pinakamabigat pakinggan, posibleng mag-retire si LeBron bago pa ang 2026-27 season. Sa kabila ng lahat ng to, malinaw na nakapokus pa rin si LeBron sa paglalaro. Sa kasalukuyan, nag-a-average siya ng 22.5 points, 6.9 assists at 6 rebounds kada game. Pero kayo mga kadribol, anong tingin nyo? Sa sitwasyon ng Lakers ngayon at sa pagbuo ng team sa paligid ni Luka, alin ang mas makakabuti? Manatili si LeBron sa pay cut, lumipat ng team, o unahin na ang legacy at mag-isip ng retirement? Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. Kung nakaabang kayo sa Lakers updates, ito ang tamang channel para sa inyo. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe at maging kabahagi sa pag-abot natin sa 100,000 subscribers. Marami pa tayong pagsasaluwang kwentong Lakers dito sa Kadribol. Kaya ano pa hinihintay nyo? Dribble pa more!